Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 2 ng buwan ng Oktubre. Mga namatay sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Umaro na sa 72. Halos sa 300 katao sugatan ayon sa NDRRMC. Pangulong BBM at Vice President Sara Duterte hindi nagpang-abot sa pag-iikot sa mga sinalanta ng malakas na lindol. Nag-iwasan lang yan. Mga taga Cebu, binahan ng mapagdamay matapos ang napakalakas na lindol na tumama sa kanila. Higit 319 na haunted super health centers ng Department of Health na buking sa pagdinig ng Senado. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang nakinabang. Kahit dating Congressman Saldico, dapat din makulong ayon kay Mayor Benji Magalong. Senator Jinggoy Estrada supalpal sa Sandigan Bayan, hirit na ibasura ang graft case, tinanggihan. Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Chodoro at iba pang opisyal pinadidisbar sa Korte Suprema. Improvise at temporary plates ng mga sasakyan bawal na simula Nobyembre 1 ayon sa LTO. Department of Science and Technology humirit ng dagdag pondo para sa modernization. Humihingi ng 30.4 billion pesos na budget para sa susunod na taon. Bagyong Paulo, napanatili ang lakas. 3 lugar sa Luzon nasa signal number 2 ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 72 ang bilang ng mga namatay sa lalawigan ng Cebu kasunod ng malakas na lindol na may lakas na magnitude 0.69. Sa pinakahuling report ng NDRRMC, nasa 294 naman ang bilang ng mga nasugatan habang umabot naman sa 170,000 katao o katumbas na mahigit 47 families ang naapektuhan ng lindol. Naitala naman ang 597 na mga kabahayan ang nawasak, kung saan 501 naman ang partially damaged at 96 naman ang totally damaged. Samantala sa record naman ng DPWH at provincial government ng Cebu, 87 na ang naitalang mga infrastruktura ang naapektuhan ng lindol. Una nang umapila ang Department of Transportation sa airline companies naman ng libreng sakay para sa mga magatid na mga relief goods sa mga sinalanta ng lindol sa Cebu.
Samantala, itinigil na ang search and rescue operations sa Cebu matapos makumpirmang accounted na ang lahat ng nawawalang residente dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randall Tuanyo, tinapos ng kanilang hanay ang operasyon simula pa kagabi. 3 pang bangkay ang narecover bago formal na ideklarang tapos ang search and rescue operations dahilan para sumampas sa 72 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol. Tiniyak naman ni Tuanyo na nakatutok ngayon ang pamahalaan sa relief at rehabilitasyon habang nananatiling naka-red alert status ang buong Central Visayas para sa tuloy-tuloy na disaster response. Nakakaramdam pa rin ng mga pagyanigo aftershocks ang probinsya ng Cebu. Sa katunayan, umabot na sa mahigit na 2,600 ang naitalang aftershocks matapos ang mapaminsalang lindol noong isang gabi. Batay sa datos ng PHIVOLCS Earthquake Monitoring Division, hanggang kanina alas 10 ay umabot na sa 2,652 ang kanilang mga inaitalang aftershocks. Naglalaro sa magnitude 1 hanggang sa pinakamalakas na magnitude 5 ang kanilang na-monitor na mga aftershocks. Una nang ibinabala ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na posibleng tumangal pa ng ilang linggo o buwan ang mga nararamdamang aftershocks. Kaya ang mga kababayan natin sa Cebu, lalo na mga taga Bugo City, ay ayaw pa rin magsibalikan sa kanilang mga bahay. Samantala, personal na bisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Bugo City. Kinamusta ng Pangulo ang sitwasyon ng mga biktima kasama si Cebu Governor Pam Baricuatro. Partikular na binisita ng Pangulo ang relocation site para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa barangay Polambato na lubos na nawasak ng lindol. Kasama rin ang Pangulo sina DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-ikot din si Vice President Sara Duterte Carpio sa iba't ibang bayan ng Cebu ngayong araw pang personal na kumustahin ang mga residente at nakiramay sa mapamilya na nasawi sa nasabing mapaminsalang lindol. Dumating ang Vice Presidente sa bayan ng Medellin kagabi at kanina umaga ay nagpaabot naman siya ng pakikiramay at nagbigay suporta sa pamilya ng mga nagdadalamhating tinamaan ng lindol. Pumunta rin ang Vice Presidente sa mga lamay ng 10 namatay sa landslide sa Hacienda Filomena sa Bugo City at nangako ng financial assistance para sa mga apektadong pamilya. Narito si Vice President Sara Duterte Carpio. Nagdala cash assistance sa ilaha kay para mapalit nila itong mga paninahang lanon sa paghaya, sir. Tapos magsunod ang mga kauban sa food and non-food boxes namo. Ang non-food boxes namo na dito itong mga gina-request sa tanan ang kanang banig. O sa food boxes namo, sir, ang katong bugas at dalata. Dili man day, di man namin naintindihan nga rod. Nagbigay daw ng banig, bigas at delata. Ayun, Bisaya ka man day. Minsan lakay. Samantala, nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay at simpatsya ang ilang foreign embassy sa bansa para sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, lubos na nakikiramay ang U.S. Embassy community sa mga naapektuhan ng lindol at handa ang Amerika na magbigay ng suporta sa pagresponde sa bansa. Nakikiisa rin ang Japan kung saan ipinaabot ni Japanese Ambassador Endo Kazuya ang mensahe ng pakikiraman ni Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at Foreign Minister Takeshi Iwaya. Samantala, inactive
inactivate na ng Taiwan ang kanilang International Humanitarian Rescue Response Mechanism at naka-standby na para sa agarang deployment sa oras na i-request ito ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Taiwan Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO, buo ang kanilang commitment na tumulong sa pag-rescue at magdala ng humanitarian aid sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Samantala, pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagsasaayos ng Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Secretary Dizon na target ngayong araw na i-clear ang ospital upang magamit ang operating room, emergency room at maging ang delivery room. Sinabi nito na sa labas pa rin ng ospital ginagamot ang mga biktima ng lindol, kaya priority na magawa ng paraan na ma-clear ang nasabing ospital. Narito si Secretary Vince Dizon. Pero ang pinaka-importante din po kaya nga magawa yung ospital sa Bogo. Kasi ngayon, yung mga kababayan po nating injured, nasa labas po ng ospital kasi hindi po nakiklear yung structure ng ospital. Kasi alam naman, may aftershock pa. Nung nandun kami, at least 3-4 yung naramdaman natin. Medyo malakas pa rin, katuning. Hindi natin pwedeng i-risk yung mga kababayan nating injured. I-treat sa loob ng ospital. Sinabi pa ni Dizon na halos lahat ng kalsada ay na-clear na, ngunit light vehicles pa lamang ang nakakadaan. At kailangan din masaayos ang makalye upang mabilis na makakarating ang mga nagdadala ng relief goods. Natong muli si Secretary Dizon. Lahat ng mabilis na magagawa natin, gagawin natin. So para sa DPWH, ang first order of business natin, i-clear yung mga kalye. Kahapon po, na-clear na ho natin halos lahat ng road, no? Yung mga nakita nating mga umalsa na mga kalye. Nabiyak at umalsa. Pingatin na ho muna natin yon. Medyo, syempre, temporary ho muna lahat ito para lang makadaan ng maayos. Samantala, inatasan ni House Speaker Faustino D. III sina Cebu 2nd District Representative Eduardo Rama at 4th District Representative Son Shimura na tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa naturang lalawigan. Ayon kay Rama, katuwang nila ang lakas CMD sa paghahanda ng 1,000 relief packs para direktang matulungan ang mga pamilyang nasalanta. Sa ngayon, nagsisilbing central hub para sa Provincial Relief Operations ang Cebu Provincial Office sa Kapitolyo, habang ang drop-off points para sa mga nais mag-donate ay sa Cebu City Hall grounds at City Public Library. Samantala, nanawagan si Shimura sa mga may-ari at operator ng construction trucks at iba pang heavy equipment na tumulong sa search and rescue operation sa mga apektadong bayan, partikular sa Bogo City, San Remigio at Medellin. Patungo naman ngayon sa Cebu City ang barkong BRP Gabriela Silang mula Maynila upang magatid ng food packs at iba pang mga relief goods at iba pang evacuation supplies. Bahagi ito ng pagtugon ng Philippine Coast Guard sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang humanitarian assistance sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Inihanda na ng Coast Guard, katuwa ang Philippine Charity Sweepstakes Office, ang 3,000 family food packs at 2,000 evacuation supply kits. Kaugnay nito, itiniyak ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban na tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo para sa agarang pagbangon ng mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Samantala, tinutukoy na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang mga lugar sa Cebu na posibleng pagbabaan ng ibebentang benteng bigas. Ayon kay Laurel, layunin nilang maibsan ang hirap ng mga biktima habang bumabangon sa tumamang 6.9 magnitude na lindol sa probinsya. Dagdag pa nito, tinatayang nasa 1 buwang supply ng bigas ang dala ng ahensya na makaabot din sa bahagi ng Masbate at Eastern Samar.
DENR. Samantala, pinag-utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang cabinet officials na magsagawa ng inspeksyon at magpadala ng kinakailangang tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang nakinabang daw kay dating Congressman Saldico dapat din makulong ayon kay Mayor Benji Magalong. Samantala, motion ni Senator Jingo Estrada na i-dismiss ng Sandigan Bayan ang kanyang graft case, tinanggihan. At Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Teodoro pinadidisbar sa Supreme Court. At improvised at temporary plates na mga sasakyan kasama na ang mga motorsiklo bawal na simula sa November 1 ayon sa LTO. At signal number 2 nakatas pa rin sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Paulo. Ang detalye na mabalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, 4:25. Ang ko sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Lakay, ako muna yung makakasama ngayon. Pangalan mo? Si Wina. Wina Binauhan. Oras, Miss Wina. Lakay, 4:34 na ng hapon. RH Break Time. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Brad Raymond at Paz. Ano ang latest dyan sa Senado at dyan sa Kamara? Manang Milky Regunan. Pero bago ang mga reports at ilang pang mainit na balita, mga kuya, mga ateng, eto muna ang exciting na balita para po sa inyo, ha? Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car. O kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili lang na especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga kuyang mga ating, itago ang sachet o takip ng lata, ha? Na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Katulad na lamang ng mga winners na natin, si Daisy Sobrebega ng Iloilo nanalo ng Toyota Raze. At si Nora Aini Saharani Usni ng Zamboanga City nanalo naman ng 1 million pesos. Ako po si Dayo Makalma. Ayan, binabati nga pala sila ni Marvin Chu Lim ng Mega Sardines. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Masakaling manalo din ng kotse at 1 million pesos. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Yan si Herbosa, malapit ka na rin. Wala. Ito ang matapang na banta ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban kay Health Secretary Ted Herbosa na dapat din umanong imbestigahan dahil sa talamak na korupsyon din sa nasabing ahensya.
Sa panayam ng DZRH kay Mayor Magalong, dating Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, sinabi nito na hindi lamang dapat ang Department of Public Works ang imbestigahan. Ayon kay Magalong, dapat ding imbestigahan ang DOH sa issue din ng corruption. At tahasang pinangalanan ni Magalong ang kalihim ng ahensya na anya ay nasa front of site nila dahil sa mga nangyayaring corruption sa Department of Health. Ganito ang pahayag ni Mayor Benji Matapang Magalong. Pangalawa, hindi lang dyan, natatapos dyan. Meron pa yung DOH. Akala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Malapit ka na rin. Ganun, no? Marapit so, na hindi rin lang DPWH? Hindi yan. Marami pa yan. Pero nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Kaya akala nyo, so far so good, wala kayo sa front site namin. Malapit na kayo dyan. Wow. Nanginginig siguro yung si Secretary Herbosa. Kailangan niya ng gamot. Ayan. Gamot na pampakalma. Ayan. O kaya tranquilizer. Basa, Miss Wina. Kaugnay niya, naabot sa 319 na haunted super health centers ang nadiskubre ni Senator Win Gatchalian sa iba't ibang probinsya. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gatchalian na karamihan sa mga pasilidad na ito ay tapos na ngunit hindi nagagamit at walang tao. Kinumpirma rin ng senador ang nabunyag sa Senate Committee on Finance hearing na kanyang pinamumunuan na may 11 billion pesos na halaga ng mga hindi natapos na proyekto ng Department of Health. Lumabas din umano sa pagdinig ang mga maanomalyang proyekto na konektado sa ilang controversial na contractors na sangkot din sa flood control projects. Pakinggan po natin si Gatchalian. Lumabas rin sa pagdinig na merong 11 billion na mga projects na hindi tapos, uncompleted projects. 11 billion yun na discover namin. At meron din doon iba na konektado doon sa mga controversial na contractors tulad nila Diskaya. So merong isang drug treatment facility, no, na hindi natapos pero nakasulat doon sa report na tapos na. Ibig sabihin ay mga anomalous projects na nakatawid from flood control pumunta na ngayon sa Health Department. Sa kabuuan, tinatayang 15 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng Department of Health ang nakatiwangwang at hindi napapakinabangan. 15 billion? Laki. 15 billion pesos lakay. Samantala sa ating mga reports, Philippine National Police inireport na wala pang natatanggap na insidente ng looting sa Cebu. Babuti naman Kaya mahigpit ngayon ang ginagawang mga pagbabantay. Mababait naman natin mga kababayan, hindi naman katulad sa ibang bansa Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Milky Regunan. Standby, Raymond Dadpas, si Senator Mark Villar, ang dating DPWH Secretary. Bukas din daw sa investigasyon kaugnay ng mga kontrata at anomalya sa public works. Mula sa Kamara de Representantes, Manang Milky, ano ang report ng PNP kaugnay sa lindol sa Cebu? Yes, kahit Wina, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng Philippine National Police sa Cebu para mapanatili ang seguridad at maiwasan ng looting o pagnanakaw at ibang mga paraan ng pagsasamantala. Itong iniulat ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa pagdalo sa plenary deliberation dito sa Kamara ng 2026 budget ng DILG at ng PNP. Ayon kay Nartates, wala pang natatanggap na karahasan ng PNP at umaasa na mapapanatili ang kaayusan hanggang matapos ang rehabilitation effort sa mga nasalanta ng lindol sa lalawigan ng Cebu. Sabi ni Nartates, aktibo ang PRO7 sa rescue effort sa northern part ng Cebu. At pinakilos din ang mga water assets ng PNP papunta naman sa Bantayan Island na mahirap nang marating dahil sa tindiyang pinsala. Narito si PNP Chief General Jose Melencio Nartates. There's no report of looting.
what's so important now is we are organizing ourselves, lalong-lalo ng Philippine National Police together with the other national government agencies in coordination with the local government unit. That is to employ yung responses to reduce yung risk. At the same time, lalong-lalo na yung ating rescue and relief operation. The whole of PRO7, yung mga police natin doon, of course, nag-organize na sila ng sarili nila to mag-rescue operation doon at the northern part of Cebu. Okay? And to include other police units like, for example, the Negros Island Regional Police Office, PRO8, yung PRO6, yung ating maritime. Kasi there are roads na and bridges na unpassable, especially those Bantayan, yung Bantayan Islands, included po yun. At the same time, yung papuntang Daang Bantayan ay sarado. That's why we move our water assets papunta dun sa area na yun. Dagdag pa ni Gerald Nartates, tumutulong din ang PRO7 sa clearing operations para madaanan ang mga kalsada at makausad ang mga truck para makapagpadala naman ng mga relief goods. Ako si Milk Riguna nagulat para sa DCRH. Yes, Lakay. Ano naman ang latest sa Kamara? Ongoing, Lakay, ang mga budget hearing plenary deliberations ng iba't ibang mga budget ngayong araw at inaantabayanan namin yung Office of the Vice President kasi ilang beses lang nadala ito, Lakay. Pangatlo na kung hindi matutuloy ngayong araw na ito. Ito yung huling araw para sa plenary deliberation and debate ng panukalang 2026 proposed national budget. Si Manong kasi si VP yata ay nasa Cebu pa. Si Manong Speaker Boji D. Ayan, di pa ba nagpapalabas ng resolution na yung ibang budget ng pork barrel ng mga congressmen ilaan sa biktima ng lindol sa Cebu? Oo, maganda yung panukala mo, Lakay. Di ba kaninang umaga? Yes. So, alamin natin, baka naman i-consider. Kasi kayo matatandaan, Lakay, noong mga nagdaang malalakas na bagyo, lalo na ang naapektuhan na yung Visayas at ang Mindanao, nagkaroon din ng pag-pooling o kaya ay kumbaga pagbibigay ng mga donasyon yung mga kongresista. At ito ay pinangunahan nga ng Tingog Party List ni then House Speaker Martin Romualdez. Nakirmat yata ang bagong speaker. Ilocano? Ilocano, Lakay. Ilocano. Pero dapat natin, baka naman baka may effort. Ayan. Kalampagin mo, sino ba yung chief of staff niya? Ayan, sabihan mo nga. Ayan. Para naman makatulong sa ating mga kababayan sa Cebu. Oo, totoo rin. Lakay, dahil mahigit 300 sila dito. Siguro mga tigo 100,000 lang Malaki ng amount yon para pantulong sa mga rehabilitasyon naman na ginagawa ngayon dyan sa lalawigan ng Cebu. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang hapon, Lakay at Wina. Ako si Milk Riguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. OCD idineklara ang pagtigil na ng search, rescue at retrieval operations sa Cebu. Mula dyan, Lakay, sa Cebu, andyan ang ating kasamang si RH52 Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Wina, itinihigil na nga ng Office of Civil Defense itong SRR o yung Search, Rescue and Retrieval Operations ngayong araw na ito ng Huwebes matapos ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig dito sa probinsya ng Cebu, Kamakalawa. Aron siya ni OCD at Secretary Rafi Alejandro, wala nang napaulap na nawawala sa mga oras na ito, lalo na sa northern portion ng probinsya na sentro ng tama ng pagyanig. Umabot sa 72 ang napaulat na patay, 294 ang nasugatan na nasaktan bunsod ng trahedyang nangyari. Dahil dito, inilipat na umano ang atensyon ng humanitarian assistance teams sa relief operations mula sa mga puntong ito. Jessica Alejandro. Wala na pong, as of now, wala pong hinahanap na missing. Kaya na-convert na po yung trabaho nila into disaster response, no, sa pagtulong ng clearing, pagtulong ng relief distribution at iba pang gawain. Pero gaya lang nabanggit, hindi pa tapos, Lakay at Wina, itong trabaho ng OCD
maging na iba pang ahensya ng pamahalaan. Marami pa rin kasi tayong naabutang mga nangangailangan ng tulong gaya dito sa may Bogo, sa bayan ng Medellin, at dito sa San Remillo, na kahit kung saan tayo naroon, na hindi pa naabot ng kahit anong klase ng ayuda, kahit tubig man lamang. Tangan ng mga placard na may katagang "We need help", kinakalampag ng mga residente, ito mga dumadaang motorista, para sa kahit tubig man lang, kahit anong pagkain, habang sila ay nagpapalipas ng maghapon, magdamag sa mga kalsada. Ibang-iba yan sa sitwasyon dito sa ating pinatatayuan sa may San Remillo Sports Complex. Kung matatandaan nyo, ito yung isa doon sa mga unang lugar kung saan nagkaroon ng reported casualty. Yung mga Coast Guard personnel natin at Bureau of Fire. Dito sa aking likuran, naglalaro ng basketball noong gabing yumanig yung lindol at sila ay nabagsakan. Hindi na inilayo yung mga residenteng apektado ng lindol. Dito rin mismo sa likod ay nagtayo ng tent at command center itong LGU at dito na nag-stay yung ilan sa ating mga kababayan. Pero ilan sa kanila nakausap natin, alam mo, lakay ang sinasabi nila, hindi naman sila nagkaroon ng malaking pinsala sa mga bahay, pero takot pa rin silang umuwi. Dahil pa rin doon sa mga aftershocks na nararanasan hanggang sa mga oras na ito, nawaring magdulot ng pagkwestiyon sa structural integrity ng kanilang mga tahanan. Pakinggan natin ang ating mga nakapanaya. Natatakot pa kami kasi may aftershock. Sabi nila, araw pa. Maraming puno sa amin. Ay, konting sira lang pero may ayusin. Bago pang bili ng SIM, tapos sinira. If identified siya, we can still consider inside is SIM. But they are just staying outside because they're afraid of the nag-self-settled sila beside of the identified is SIM. Yan ang sitwasyon dito sa bayan ng San Remillo, sa probinsya ng Cebu, at ilan pang mga lugar na tinamaan nitong magnitude 6.9 na lindol kumakalawa. Ako pa rin, Edniel Parrosa. Edniel, ano yung lugar kamo na ang mga tao ay namamalimos sa kalsada, humingi ng pagkain at tubig, hindi pa napupuntahan ng mga namimigay ng relief goods? Saang lugar yan? Ayan lakay, pinapakita natin sa Rich News Television, yan ay makuha natin sa Bogo mismo. Imagine sa yung atensyon na nakuha ng Bogo. Yung epicentro na yan, nandyan lahat atensyon ng media, government, national government agencies, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, kanina na ating nakapanayam. Pero wala sa mga nakausap nating mga residente niyan ang nabigyan man lang ni tubig. Ibig sabihin, yung focus pa rin ng mga tulong lakay na pupunta ron sa mga evacuation center. Yung nating mga kababayan na wala sa evacuation center, mga nananatili doon sa mga kalsada, meron din sa Medellin at dito sa may San Remillo, yung ilang area dito, hindi sila agad-agad nabibigyan ng mga food packs. Kaya yun yung panawagan natin lakay doon sa LGUs concerned dahil ang bali-balita rito ay halos umapaw na yung mga compound ng ilan sa mga lokal na pamahalaan dito dahil doon sa mga tulong. Maliban sa national government, galing din sa mga concerned sector, iba-ibang mga sektor ng privado, ay sana'y may pamahagi na agad na mabilis. Salapat as of this hour ay inanunsyo na OCD tapos na ang SRR. Sana'y magpatuloy na ng mas mabilis itong distribusyon ng relief para sa mga kumakalam ng sikmura. Bata yung tubig, napaka-important yan, Edniel. Naputol ba yung water supply dyan? Kapag may lindol, isa yan sa mga unang nawawala. Electricity, signal at yung tubig. Kaya yung ating Office of Civil Defense, ang isa sa mga una nilang ipinadala dito sa may Bogo at mga kalapit na lugar, gaya nitong San Remillo, ay water filtration system. Kaya lang, hindi pa rin talaga siya, o hindi pa rin talaga sapat at all. Dahil, gaya nga nung ating mga nakapanayam kanina, sakali na sila tutulog, para lamang may mga private motorist o kung sino man ang makapansin sa kanila at sa kanilang sulat-sulat na placard, pabigyan man lamang sila ng tubig. Alam mo na kayo, Ating Action Radio Cebu, itong DYRC, ay namimigay rin ng tubig. Pero limitado lang din ito at kaya lang natin magbigay hanggang doon sa kaya natin maabot at nagdadaanan kapag naubos sa, alam mo, nakaka-consensya lakay. Dahil wala na rin tayong maibigay sa at some point in time. Kaya panawagan natin doon sa mga local government units na nakasakop dito sa mga binabanggit nating bayan. Huwag maging limitado doon sa mga evacuation center. Tignan din yung mga kakalsadahan at ilan pang mga communities dahil marami dyan, wala namang kakayahang magpunta pa, mamasahe pa
pagtungo pa dito sa mga evacuation centers, sila mismo ay nangangailangan din ng immediate assistance. Okay, sana'y marinig ka ng ating mga otoridad, lalo na ang DSWD. Maraming salamat, Edniel. Ingat kayo dyan. Ang Action Radio Cebu ay papatuloy din sa sarili nitong relief operations, NBC Operation Tulong. Bukas, abangan niyo natin mga kabayan dito sa Cebu. Balik sa inyo, Lakay at Wina. Maraming salamat, Edniel Parosa, live mula pumahibigan sa Bogo City, Cebu. Samantala, dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar bukas sa investigasyon kaugnay ng mga anomalya at kontrobersya ng mga kontrata sa DPWH. Narito ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, nakahanda si Senador Mark Villar na humarap sa anumang investigasyon sa gagawin sa kanya kaugnay ng kanyang mga kontrata nung panahon na siya ay kalihim ng DPWH. Ayon kay Villar, wala itong itinatago dahil niniwala siya sa prinsipyo ng transparency at ng due process. Binasag na ang kanyang pananahimik at wala siyang direct o indirect o anumang ownership sa mga kumpanya na sumasali sa mga bidding noon sa DPWH. Batay umano sa official record, wala sa kanyang mga kamag-anak ang nakakuha ng kontrata noong mula 2016 hanggang 2021 na siya ang kalihim ng ahensya. Simple lang umano ang kanyang focus dati at magpatupad ng mga reforma upang maibalik ang tiwala ng publiko sa nasabing ahensya. Nakipag-partnership din siya para sa digitalization ng mga data ng DPWH na mas madaling ma-access at transparent. Nagtatag ng malakas na network ng mga community sa mga malalayong lugar na siya ding nagsilbing kanilang mata at tenga sa mga ipinatutupad na mga proyekto. Kumpiyansa ito ng kanyang service record sa gobyerno ang magpapatuloy ng kanyang mahusay na serbisyo at suportado nito ang investigasyon na isinasagawa ngayon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Una nito ay napaulat na konektado siya sa INE Construction na pagmamay-ari ng pinsan nito na si Carlo Aguilar na nakakuha ng mahigit 18 billion pesos na kontrata mula sa gobyerno. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaz mula sa Senado. Samantala, hirit ni Senador Jinggoy Estrada na ipawalang bisa na ang graft case laban sa kanya na may kinalaman sa PDAF scam. Ibinasura ng Sandigan Bayan. Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Winat Mayor, tuloy ang paglilitis sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ito ay matapos na ituring ng Special Peace Division ng Sandigan Bayan na walang merito ang hinihiling ni Estrada na ibasura na ang kaso laban sa kanya sa 22 painang resolusyon ng Anti-Graft Court na may petsang October 1. May sapat na batayano pang ituloy ang kasong katiwalian laban sa senador. Ang kaso ay may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng mahigit 200 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Estrada na umano'y napunta sa mga peking proyekto na inendorso noon sa mga NGO na pagmamay-ari ng nakakulong pa rin na si Janet Lim Napoles. Sa kanyang motion for reconsideration, ipinunto ni Estrada na hindi na raw siya dapat panglitisin sa kasong graft dahil mayroon ng prosekusyon laban sa kanya sa kasong plunder na nagmula sa kaparehong kaso at parehong transaksyon. Pero sinupalpal ng hukuman ang kanyang argumento dahil walang batayan anila sa rules of court para ibasura ang isang graft case dahil sa naunang plunder case na nakasampak kanino man. Si Senador Jinggoy Estrada ay nadadawit din ngayon sa kontrobersyal na flood control project anomaly matapos itong akusahan nila dating DPWH engineers Bryce Erickson Hernandez at Henry Alcantara na umanay tumanggap ang senador ng 30% na komisyon na nagkakahalaga ng 300 milyong piso.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, hindi lamang dapat si dating Congressman Saldico ang makulong dahil sa korupsyon, kundi lahat naman kinabang sa kanya, pati na rin si dating House Speaker Martin Romualdez. Itong pahayag ni Baguio City Mayor at dating investigator ng Independent Commission for Infrastructure, Benji Magalong, sa panayam ng DZRH. Ayon kay Magalong, imposible kasi hindi alam ni Romualdez ang naging sistema ng katiwalian at korupsyon sa loob ng Kamara na siya rin ay dawit sa flood control scandal. Narito si Mayor Benji Magalong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benji Magalong na inalok siyang maging head ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Sa exclusive interview ng DZRH kay Magalong, ang dating special advisor ng ICI, sinabi nito na tinanggihan niya ang offer matapos sabihin sa kanya na kailangan niyang mag-resign sa posisyon bilang mayor. Ngunit ikinagulat umano niya na kinuha pa rin siya bilang special advisor. Samantala, naniniwala naman ang alkalde na may nasagasaan siya sa investigasyon dahil para pag-initan siya at magdesisyon na tuluyan siyang mag-resign sa komisyon. Pakinggan po natin si Magalong. Yes, oo. Noong September 3 kasi tinawagan ako ni Sec Vince at sinabi nga sa akin na I'm being offered the position of head of the commission. Nung binanggit sa akin na I have to resign as mayor, sabi ko, I cannot resign as mayor. Wag nyo na lang ako isama dyan, sabi ko. Tutulong na lang ako. Kung ano maibigay kong tulong, sabi ko. Pero nagulat na lang ako na sinabi nga sa akin na, sir, nasa kon ka pa rin, you will be part of the ICI, not as a member of the commission, but you will help in the investigation. Kaya ako naman, excited din ako dahil gusto kong makatulong eh. Pero after 2 weeks, lumalabas na ayaw naman nila ako mag-imbestiga. Kaya sabi ko, useless lang yung effort ko dito. You struck some nerves. Ano pong, kaninong nerves kaya? At siguro, hindi ko muna ako magsasalita. Confident ako na I struck some nerves. Samantala, ipinadidisbar naman ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sinadya si Secretary Boying Remulla at ilang pang matatas opisyal ng pamahalaan. Ito'y kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte at ang pagpapadala sa kanya sa The Hague, the Netherlands, sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Bukod kay Remulla ay kasama ring pinadidisbar ni Baste, sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, Justice Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Dong Fadulyon. Ayon kay Attorney Israelito Torion na naghain ng petisyon sa Supreme Court, ang reklamo ay hiwalay at walang kinalaman sa mga pagtutol sa nominasyon ni Justice Secretary Remulla bilang susunod na ombudsman. Report mula kay Noche. Bilang ng mga pinalayang PDL simula July 31 hanggang October 1, 2025, higit 1,600 na. Report mula kay RH27, Noche Kakas. Noche? Lakay, Miss Wina, umabot na sa 1,699 ang bilang ng persons sa deprived of liberty ang pinalaya ng Bureau of Corrections. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., ang datos na ito ay simula July 31 hanggang October 31 o October 1, 2025. Ito naman ay matapos madagdagan ng 185 PDLs sa sinigawang sa bayang culminating ceremony sa New Benedict Prison
sa Muntinlupa City, White Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa sa Palawan at Leyte Regional Prison. Ayon pa kay Katapang, ito ay pinalaya dahil sa acquittal 202, cash bond 2, granted probation 41, habeas corpus 35, parole 130, expired maximum sentence 1,289. Dagdag pa ni Katapang, ang aktibidad ay hindi lamang selebrasyon ng newfound freedom, kundi isang pagkilala din sa sama-samang pagsisikap ng Bucor at ng ibang stakeholder upang matiyak naman ang isang patas at makatarungang proseso ng pagwawasto na nagbibigay umanong daan sa isang mas rehabilitative na mga hakbangin. Sa talumpati naman ni Sandigan Bayan Associate Justice Rener Gito, ang guest of honor and speaker sa mga PDLs, naniniwalaan niya siya na lahat ng nagkakasala sa batas at nakulong ay may pag-asang bumangon sa kanilang pagkakamali. Hindi niya likas sa tao ang magiging masama, kundi ang likas sa tao ay ang pagiging mabuti. Arit sa 27, Nutikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Attorney Hill Torres at Mr. Marbeltan. Maraming salamat Noche Kakas. Samantala, balita mula sa bansang Greece. Public Workers Union sa Greece nagsagawa ng kilos protesta laban sa panukalang 13-hour workday. Naman 13 hours, baka tapos walang overtime. Dapat may overtime yan. James Galanga sa detalye. James, please come in. Lakay, umalma ang libo-libo manggagawa sa Greece sa pamamagitan ng isang kilong protesta laban sa pinapanukalang batas na 13-hour workday sa kanilang bansa. Dahil dito, nagkaroon ng strike o tigil pasada ang ilan sa mga pampublikong transportasyon tulad ng ferry at tren. Anila, malaki ang posibilidad na tumaas ang pressure sa mga manggagawa, lalo na kung saan mula noong 2009 hanggang 2018 ay nagkaroon ng krisis sa utang na nagbawas sa sahod at pensyon at nagdulot ng matinding pagtaas ng unemployment. Habang isa rin daw muna itong uri ng pang-aalipin sa mga trabahador at maaaring exploit ng mga employer. Bagkus mas dapat sanang pagtuunan ng pansin ng kanilang pamahalaan na taasan ang minimum wage ng mga manggagawa. Ngunit giit naman ng kanilang gobyerno, hindi naman daw ito obligatory at lalo lamang ipatupad sa loob lamang ng 37 araw sa isang taon. Habang magbibigay rin ng karampatang overtime pay sa mga manggagawa magtatrabaho lagpas sa kanilang working hours. Ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung sa mga Pinoy yan, okay lang, overtime Yan bang hinahanap na iba? Wala ba overtime? Wala bang overtime dyan? Pero mga millennials yata, ayaw na overtime. Ay, nakalakay. Gusto namin yan. Gusto namin yan. May tigil pasada rin pala sa Greece. Sa sports, Miss Wina. At sa ating break time sports, Gilas Pilipinas Men ipinalawak ang pool para sa FIBA World Cup 2027 qualifiers. Ang detalye sa report ni Millie Borja. Millie? Inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas na palalawakin sa 16 players ang pool ng Gilas Pilipinas Men bilang paghahanda sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Muling sasama sa pool ang 12 players na naglaro sa katatapos na FIBA Asia Cup na sina Chris Newsome, Calvin Aftana, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Junmar Fajardo, CJ Perez, Dwight Ramos, Japet Aguilar, Kevin Kiambao, Justin Brownlee, Carl Tamayo at AJ Edu. Maidadagdag naman sina Quintin Milora Brown, Naturalized Center Ange Kwame, RJ Abarientos at Kai Soto na kasalukuyang nagpapagaling. Ayon kay SBP President Al Pandillo, nananatiling prioridad ang continuity ni Coach Tim Cone, ngunit kailangan ding dagdagan ng ilang piyesa sa pool. Aniya, anuman ang sitwasyon, nananatiling top choice si Justin Brownlee bilang naturalized player, ngunit malaki rin ang pakinabang ng pagkakaroon ng maraming opsyon. Unang beses pa lang sasali sa Gilas pool si Milora Brown na mula sa Macau Black Bears at mula nang maklasipika bilang local player ng FIBA. Kapwa naman hindi pa naglalaro kay Cone sina Kwame at Abarientos pero nakasali na sa practices ng kupunan. Sa unang window ng qualifiers, makakasama ng Gilas ang Guam sa home and away series, November 28 sa Guam at December 1 sa Pilipinas. Kasama rin sa Group A ang Australia at New Zealand kung saan 3 kupunan lamang ang uusad sa susunod na yugto. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Mili Borja. At bago ang balitang showbiz, abay bati mo natin ng happy birthday si Norman Moraga Jr. Dito sa ating DCRH Engineering. Pagbati mula kay Miss J. At happy birthday din kay Kuyang, very worshipful Chodoro Calao de Fort, Teddy Calao. Binabati ng mga brethren sa Calao Masonic Lance number 136. Happy birthday din kay Mista, kay Kuyang Ed Ladaw ng Sandigan 82. At ganoon din kay General Manager Irene Tayag ng GSIS, Irene De Leon. At si Gina Castillo Javier. Pagbati mula kay Archie Ladores at kay Meggy Melegrito. At kay dating Information Minister, dating Senator Francisco Kit Tatad. At bon voyage sa kay Alexis Nicole and Jesse Hefferman going to Melbourne, Australia. At congratulations din sa Grand Canyon sa kanilang grand opening ng Suzuki Auto Tagum. At mula kay Peter at Andrew at Romel Cabanela. At sa ating foreign exchange, ayon sa ating business correspondent Mr. Michael Guy, ang palitan ng dollar ngayon ay 58 pesos and 8 centavos, Miss Wina. At sa showbiz, sa ating break time showbiz, Shasha Padilla nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. At si Sofia Andres naman nagtitaping sa Cebu nang tumama ang lindol. Ang balitang yan mula kay Angelica Cosme. Angelica. Kasunod ng tumamang magnitude 6.9 na lindol, personal na nagtungo sa Capital Command Center ng Cebu ang veteran singer-actress na si Shasha Padilla para magpaabot ng tulong. Ready-to-eat food packs at tulong pinansyal ang handog ng tinaguriang Divine Diva para sa mga Cebuano. Sa pinakahuling Instagram post naman ni Shasha, ibinahagi nito ang Call for Donations art card ng Cebu Province kasabay ng mensaheng Please Help Cebu at Let's Pray for Cebu. Marami naman ang nagpasalamat sa donasyon at pagmamalasakit ni Shasha para sa mga Cebuano na biktima ng lindol. Samantala, ang aktres namang si Sofia Andres nasa Cebu rin mismo para sa isang taping ng yanigi ng lindol ang probinsya. Kwento ni Sofia, matinding takot ang kanyang naramdaman lalo pat malayo sa kanyang pamilya. Sa ngayon ay nasa Dumaguete na raw ang aktres. Ayon sa Fivox, ang magnitude 6.9 na lindol ang siyang pinakamalakas na tumama sa kasaysayan ng Northern Cebu. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan ba si Shasha ngayon? Hindi si Sofia Andres yung Sofia. lakay. Akala ko bumata si Shasha Padilla. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. At binabati natin ang mga taga-BARM, Miss Wina. Nanonood sila sa atin. Ayan si member of the parliament ng BARM. Abay, former undersecretary. Ayan, Noble Nabil Tan. Aba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noble Nabil Tan. Kapatid to ni Governor sa Kurtan ng Sulu. Ayan. Abay, masaya kayo, Kuyang, dahil postpone ng eleksyon. Ayan, walang gastos. Ayan, wala muna. Ayan. At binabati natin si Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela at Engineer June Tapang at Florante Rosales. Ayan. At yan, Miss Wina, ang kabuuan nating palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petro Corpuz, ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Di ba maraming artista at mga magaling na singer na Cebuano? Ayan. Oh, lakay, marami. Baka pwede silang may mag-lead dyan na mag-fundraising para sa inyong mga kababayan. Di ba? Parang si Michael Jackson lang yung We Are The World. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Christmas is just around the corner.
This time check is brought to you by ACS.